Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman ay ating i-analyze ang aking mga matindihang naging laban sa mga sikat na Grandmasters. Grandmaster Vaishali, kapatid po ni Pragnananda, atin niya. At GM Nigel Short, legendary World Championship contender ni Kasparov nung araw. At ang Hikaru Nakamura ng chess.com. Talagang pag sinaka, talagang yanig ang lahat sa chess.com. Yan po ang ating mga papasadahan. Simulan na kagad natin. Unahin natin ang aking laro kay Grandmaster Vaishali. Atin ni Pragnananda ito pero ang title rank Grandmaster na. Mas mataas pa sa akin mga kamatyas oh. Kaya malakas talaga ito at sikat sa buong mundo. At ang laro po namin ay 59 seconds nakalagay dyan no? Pero bullet yan. Ba't nga hindi 60? 59 seconds lang. Ayan po no, kahit bullet ito, naglalaman pa rin ng mabigatang tira. Nag-E4 ako, Knight C6, tinirahan ako ng Nimzowitsch defense. Oh. Nag-Knight C3, syempre alam nyo naman, lagi nyo napapanood sa pinopost ko sa Facebook kamatyas, no? Na yan lagi ang aking laro Oh. Yung ganyan, no? Paborito ko talaga yan Knight C3, E4, F4, Bishop G7, Knight F3. Para po siyang Sicilian Grand Prix, pero hindi masasabing Sicilian Grand Prix kasi walang C5 Yan ang Sicilian Grand Prix naiipit yung C7 doon. Tuloy pa rin ako sa formation ko. Threat yung pawn sa F7 at nag-Knight F6. Ayan, dito kasi mga kamatyas, gustong-gusto ko yung Bishop C4 kasi marami ako na-enkwentro na nagbi-Bishop G4 dito. Hindi po tutugma yan Blunderatious yan kasi merong sacrifice, Bishop takes pawn. At kapag kinapture yan, may Knight G5 check, ayun kuha. Plus, wasak pa ang position dito ng black. Weak ang E6, butas-butas yan mga kamatyas. Kaya disaster kagad yan sa black. Pagka gumanyan. Kaya paborito ko yung Bishop C4 baka may mahulog na trap. Di tapos na. Pero alam ni Vaishali, nag-Knight F6, develop lang. Nag-castling ako. Castling at nag-D3. Ayan, para syempre, bigyan ko rin din naman ng development na maganda ang Dark Square Bishop. At nag-Knight A5. Agad na hinanting kagad ni Vaishali yung bishop ko sa C4 para hindi na magtagal pa. Kasi malakas talaga yung pressure niyan Umatras ako, Bishop B3, tinagpas niya kagad at nag-C5. Ayan. Dito na po naihabol na yung itsura ng Sicilian Grand Prix. Sicilian na no? Kasi late nga lang yung C5. Nag-Queen E1. Natural na pattern po yan ng Sicilian Grand Prix. Nilalagay yung Queen sa H4. Tapos magpupush F5 at gagawa ng something na atake pamresure sa king side. So ito po hindi na bago. Old na yan, old idea na in-apply ko. Nag-Bishop G4. Ayan, okay. At pagka ganito kasi, syempre hindi naman ititire ng walang balak lang. Gustong tagpasin yung knight kagad sa F3. Bakit po? Kasi pag paiba-iba ang tira ng black dito, talagang pag naka-Queen H4 yan, F5, Bishop H6, tapos nagda-Knight G5, bigyan ko lang kayo ng idea mga kamatyas para malaman nyo, maintindihan nyo ng malawak at malalim yung Bishop G4 ni Vaishali. Gaganyan po. Halimbawa, gumanon, may ganito. Yan. At halimbawa, sige, i-accept natin yung sacrifice na yan, may ganun. Sunod-sunod ito mga kamatyas Maggaganon yan, magda-Knight G5 yan. At halimbawa, capturing yung pawn, may ganun. Para lang malaman nyo mga kamatyas. Sige, diretso na natin ang kain. Gusto ko lang maiporma yung gusto kong pattern na maipakita sa inyo. Capture and capture. Tapos may ganun. May sacrifice dyan. Pag kinapture ng pawn, di threatening matyas. Diba? Pag kinapture naman po ng king, check dito. Matyas na rin pala. Check. Teka muna. Check dito. Nangapabigla, no? Check dyan. Pag umangat dito, check ng rook dito pahirapan natin ng konti. Limbawa pumunta dyan, naku po, mati kambing. Kaganda ng pagkamate. Walang takbuhan niya, kontrolado ng mga kambing yan. Ay, hindi pala mati kambing. Pambira dito pa pala. Pambira, kala ko mati kambing. Sorry po. Paano ba mamatyasin to? Nakakainis to check dito. Kala ko mati kambing na. Sacrifice tayo. Dito, malapit-lapit na to. Hindi ako gumagamit ng engine mga kamatyas kaya dito, ito talaga, wala na to, sureball na to. Kala ko mati kambing na kanina, sorry ito sigurado na sureball, matyas. Wala nang tatakbuhan. Baka meron pa, wala na.
Ayun. Oh. Sa madaling sabi mga kamatsas, may disaster na mangyaring ganyan na matinding mating attack. Sa pamamagitan ng knight, nagkakaroon ng deliver na ganun eh. Ngayon, sa lawak niyan at sa palagiang nangyayari, aware si Vaishali. Kaya gusto niya kagad tagpasin yung knight para wala ng ganun na tema na makakamatsas. O, nakita niyo po yung lawak ng kaalaman ng Grandmaster, ano? Malawak. O, Bishop G4, tinuloy ko pa rin yung Queen H4. Kinapture na. Takes. Queen D7 and in F5 ko. Medyo kulang na nga lang ang galamay ko rito, no? Kumbaga, ito na lang ang i-insert ko. Wala na yung knight ko sa G5. Pero kahit papaano, I believe na makaka-atake pa rin ako dahil nawala man ang knight ko, may torre naman ako. So, yan ang aking idea. Nag-E6 ayon. Tuluyan na pong lumaki ang lamang ko sa evaluation bar. Kitang-kita. At natumbukan naman natin ang napakainam na tira. Bishop G5. Threat yung knight. At tumakbo. Nag-knight E8. F6. Ayun. Pit-pit po talaga eh. Oh. Takbo. Bishop H8. Ayun. Pinatungan ko muna. Pero actually parang Rook H3 pwede na eh. O yan lang pwede na eh. Pero talagang kumbaga sinemento ko muna. Talagang tinurnilyo na nakasemento pa yung pawn F6 para talagang hindi babagsak. Nag-knight C7 syempre gustong buhayin yung knight kasi patay na patay doon. Ipit na ipit pa. Yun nga lang po pag Rook H3 ko yan ang mabigat dyan. O H5 at ang talagang pantibag dyan G4. Para kang namaso niyan, no? G4, oh. Pag kinapture, syempre, kain yun, matchas or Queen H7. Nag-E5, kinapture at dito po ay hindi na pinatagal ni Vaishali. Sumuko na siya dahil dire-diretso po yung unstoppable attack eh. Unstoppable matchas yata eh. O kasi pag kinapture, capture, walang pamigil sa H7 or capture yon matchas eh. Talagang grabe, no? Durugatious yung nangyari. So ito po yung ito po yung naging score namin actually mga kamatsas. Pero pumili lang ako ng isa, 2.5.5. Ayan, 19 moves lang yung kanina, tapos yung pinakahuling laro namin 18 moves lang. Kaso dito nagpakain ng queen kagad eh, si Vaishali, kaya 18 moves lang. Yung tabla namin 36 moves, ayan po. Okay, ngayon naman, sunod natin ang naging laro ko kay Legendary GM Nigel Short. Black naman ako dito kay Legendary GM Short. At ito po ay 3 minutes blitz kaya mas mabigat ito, no? Kung yung bullet nakakapagbitaw ng mabigatan, mas mabigat dito sa 3 minutes. Nag-E4. Nagsisilian ako. Knight F3. At syempre yung paborito nating Hyper Accelerated Dragon. Kaya lagi ko pong ginagamit yan kasi dyan ako umi-score sa malalakas na players eh. Kaya pasensya na kayo at pinapaulit-ulit ko ito. Nag-C4. Ayan. Ang gusto dito ni GM Short ay pasukin ang tinatawag na Maroxy bind, Sicilian. Gusto niyang i-bind yung D5 na tipong pahihirapan pagagapangin dito ang black positionally, no? Pero dito, yun nga, meron akong pang-counter dyan eh. Nagko-Queen B6 ako para guluhin ko kagad yung discarding formation na gustong mangyari ng puti. Knight B3 at nag-Queen C7 ako para hindi ako tamaan ng tempo. Bishop E3. Nag-Bishop E2, Knight C6 at dito nag-H4. Ayan. Actually, naging laro na po namin ni GM Short ito. Nanalo din ako noon eh. Ang ginawa niya nag-Knight C3 kaagad. Pero dito nag-mix ng H4. At ito po, na-videohan ko ito na nagkataon naka-record ako dito mga kamatyas. Yung kay Vaishali, hindi ko po na-i-record eh. Naka-ano lang ako noon, naka-computer PC lang ako. Hindi ako naka-record nung time na yon. Nagsisik ako ng bullet. Biglang nakalaro ko si Vaishali. Dito naman po, na-video ko talaga to, na-record ko talaga to, kaya uploaded po yon sa Facebook Kamatcha sa mga gustong manood ng actual na naging laro ko dito. Yan. So nag-H4 dito, in-H5 ko. Kasi po kung pababayaan yan mga Kamatyas, mag-H5 yan. At talagang nakakailang yan pag nakaganyan na yan. Talagang anytime, manggugulo na yan. Kaya kailangan pantayan para hindi makapush. At nag-Knight C3, ayun, halos inulit ni Short yung naging laro namin nun. Pero kinapture ko, capture, and then Knight F6 para may threat. Nag-F3. Yun nga lang po mga Kamatyas, ang kaibahan nito, committed na yung H-pawn niya. Kaya pag F3 niya, gusto ko na kagad mag-castling pero biglang nag-spark sa akin, butas yung G3. Sabi ko, ha? Yan, panoorin niyo po yon yung in-upload ko sa Facebook. No? Nagulat ako dyan, ha? Talaga, napag ganun ako, sinundot ko kagad ng check.
para syempre pag nagalaw na yung king, hindi na makakapag-castling. So medyo may kinalaman yon sa magiging takbo ng atakihan pag di na nakapag-castling yan. Saka ako nag D6, nag C5 kagad, ayun, para mawala kagad yung double pawn. Gusto ni short na ayusin ang kanyang pawn structure. Hinapture ko na. Takes at nag-castling ako. Ayan, kailangan ko kagad mag-castling para yung tore ma-deliver ko kagad sa D-file na feeling ko talagang maganda para mabilis kagad ang pang-atake ko. Nag-knight D3. Ayan. So, bawat tira po ng ating kalaban mga kamatsas, talagang babasahin nating mabuti. Ito, simpleng knight D3, parang umatras lang, ano? Kasi parang hindi matempuhan ng atake, ano? Pero, grabe, salbahiski yan. May bishop F4, imagine niyo po, saan pupunta yung queen ko? Salbahiski plano. May bishop F4, kaya, nako, naamoy kagad natin. Agad akong tumakbo. Salbahiski, kukulungin yung queen ko eh. Dumiretso pa rin bishop F4 at binarhan ko, bishop G5 tumempo siya. Ayan, medyo dito po, ang gusto ng computer ay bishop H6 kagad. Yan kagad eh. Pero binishop G5, knight H7, saka siya nag-bishop H6, and then nag-rook D8 ako para may pang-pressure. Nag-queen C1, umilag agad sa pressure ng D-file, at nag-develop naman ako. Ang plano ko, ilalagay ko yung bishop sa C4, at dito nag-knight B4. Ayun, another risky move ang symbol na binigay ng computer sa tira ni GM Short. Dapat daw po is knight C5, oo nga. Pag nag-knight C5, mapipilitan akong bumalik mga kamatsas. Mapipilitan ako. Hindi ko bibigay yung bishop ko sa knight lang eh. Tetempohan ko na lang ng B6. O ganun. At pag bumalik dyan, magbabago na isip ko, magbi-B6 na ako dito mga kamatsas. Dito na ako dadaan. Ganyan na lang ang mangyayaring realization niyan. Pero, hindi nga po ginawa ni Short yung knight C5 eh. Ang ginawa niya, nag-knight B4. Siguro ang gusto niya mangyari magda-knight D5 pero hindi tutugma eh kasi may bishop ako, may tore. May tore ako eh. Nag-rook AC8 muna ako, kumbaga pahinog muna ng diskarte sa C-file kasi meron siyang weak C3. Nag-queen E3 at dito mga kamatsas, nag-knight XB4 ako. Bagamat nilagyan ng okay na sign ng computer dito pero hindi ako satisfied dyan. Kasi pag capture, na-repair yung pawn structure niya eh. Pero kaya ako naman po kinapture yan kasi gusto ko nang i-endgame na tipong ready na yung mga tore ko in realization tapos yung tore niya ipit doon. Parang gusto kong i-endgame na mas aktibo yung mga pyesa ko kasi eh. Tapos yung bishop ko, ayun oh, parang nakaturo ng lahat eh. Knight na lang ang kulang eh, in action eh. Maiikot ko lang dyan, tipong ano na yan eh, tulong-tulong na yan, coordinated na yung mga pyesa ko eh. O yan na naging plano ko pero na-realize ko parang mali. Ang mas maganda po talagang tira is knight E7. Yan ang mas maganda. Aligning muna, kumbaga parang i-pressure ko muna yung C3. O tapos pagka alimbawa, mag-rook C1, may A5 naman ako. Unti-untiin kong pipitikin na yung knight. O knight D3 balik, o tapos pwede ko nang tikman yun. O tapos A4, A3, alis ang bishop, A2, wala na to. Kumbaga smooth na ito mga kamatsas, na gapang na ito kung tawagin. No? Gagapangin na lang to. O pero mga kamatsas, yun nga eh, kinapture ko eh. O capture, sabay naghamon ako, and then kinapture nga, capture, king F2. Ayan. At nag-rook C2 ako. Yun nga po. So, threat ko kagad yung pawn A2 at meron din akong bishop C4 na paparating pero agad niyang tinira yung rook C1. Imagine niyo po, pag kinapture-capture, may rook A1 din siya, may bawi din siya sa A7 eh. Kaya pinatungan ko muna. Nag-A3 naman siya, iniwas niya sa pagkakatret. Na dito mga kamatyas, dapat pala king E1 kagad ang tira niya. O pero nag-A3, knight F6. Ayan, sa isip ko kasi sinabi ko dun sa video na in-upload ko sa kamatyas Facebook natin na sabi ko walang gamit yung knight. Gusto ko talagang ilagay, i-provide yan eh. Madala ko dyan sa kabila para kahit paano may gamit eh. O pero ang tamang tira pala, yun ang hindi ko nakita. O G5 pala good move dito. G5? Bakit? Oo, kasi na-block eh. Na-block. Oo nga pala, na-block nga pala. May tempo tapos, galing ah. Halimbawa, bishop takes, knight takes. O di obligado capturein muna yung tore kasi bitin yung tore. Kaso may knight takes E4. Ayun. Kagat muna, kagat. Sabay capture doon. O halimbawa, hindi. Kasi may bishop C4 akong paparating. Halimbawa, maging E3, may bishop G4 naman ako. Kumbaga sa ito yung nire-recommend na diskarte ng computer eh.
na mas maganda raw. Pero ang ginawa ko kasi nag-knight F6 lang ako. King E1, knight D7, nag-bishop D2, knight B6, ayan na nga po. So nailagay ko na sa kapaki-pakinabang na square yung knight ko. Capture, capture at dito nag-A4, knight C4. Okay, at nag-bishop G5. Gusto mag-bishop F6 dito. Agad akong gumanon para may pangbara ko. At nag-rook C1, capture, capture, nag-F6. Dito po masasabing slightly better na nga si short dito kasi bishop pair siya. Pero hindi talaga totally winning siya. So parang tabla-tablahan lang. Nag-A5, knight D6. Ang plano ko kasi gaganon ako kaya ako gumanyan Nag-B5, nagpupush-push, nag-bishop C4 ako. Ayun, kinapture niya. Dito na mali ng... Ang time po namin halos pantay lang. Bullet time na to, no? Halos pantay lang din naman Diyan nagkamali ng decision dito si short pag bishop C4. Dapat daw po tira bishop A3. Makipagsabayan ng atake sa knight. Pero ang ginawa kasi kinapture, di-threat ko pa. Gumanon pa, another bad move. Nag-B6 na ako. Dito po, sugsuang na yung position niya. Kasi... hindi na pala mape-prevent nga naman yung knight D6 ko. Mauubos ko, mawawalis ko yung mga pawns niya At yun na nga ang nangyari, nawalis Ayun Kaya yung endgame po, napaka-importante talaga. Isang mali lang, walis lahat yan, gumanon na ako, ganon, knight C5. Dahil hindi nga makagalaw yung knight ko, kung kakapture yan, panalo pa rin po ako sa endgame Kasi may outside pass pawn ako Gumanon na lang si short. Pero pakita ko na rin sa inyo para pinaka-endgame lesson natin. Pag kinapture yan mga kamadyas, gaganon na ako. Halimbawa, iintindihin ni short na kuhanin tong pawn, gaganon ako Doon, ganon ako. Ayun Mauuna kasi ako mamalengke. Ayan. Saan ba ako unang mamamalengke? Mauuna ako mamalengke. Ganon. Ang layo niya Dito. Capture, capture. Capturing ko na to, capture, wala na. Capture, bago pa makatulak yung pawn niya. Kahit ganun na lang ako, sabay ganun, Sabay barhan ko na yung pawn. Yun po yung laman, Kaya dito, ang ginawa ni short, balik tayo, nag-G4 na lang siya para tipid muna sa tempo. Knight D3, yun nga lang, may knight E1 na akong paparating mga kamatsas. Kinapture, capture, gumanon. Push, sinugod, pinush ko. Ayan, wala na. Tumiretso na yung isa kong pawn. Ayun, obligadong ipalit na yung bishop Sabay ganon and then knight E1. Nakachamba po. Ito yung masasabi ko talagang parang talagang ang ganda ng laro ko kay short dyan. Ang score po namin ay all 6 sa aming mga naging laro dito sa chess.com. Ayan. Pero natutuwa kasi ako, legendary po yan. Bata pa lang ako, binabasa-basa ko na yung mga laro niya sa Informator. Akalain nyo, makakalaro ko pala pagdating ng araw. Dumating na yung araw na yon. Okay, ito naman po ang pinakamatindi laro ko kay Hikaru Nakamura. Nako, matindi ito. White ako dito kay Naka. Pero kwento ko muna mga kamatsas, pupungas-pungas pa akong nakahiga sa kama. Nakita ko, nung binuksan ko yung chess.com ko, balak ko talagang mag-bullet. Ganyan ako pag umagay, naglalaro muna ako ng bullet o kaya blitz, pampagising ng isip. Nakita ko, nag-pop up, naggamon itong si Naka. Tinignan ko, siya ba talaga to? Baka naman, maraming gumagaya sa pangalan niya Tinignan ko mabuti. 3405 ang rating. Tapos, nung binuksan ko yung profile, siya talaga. At hindi nawawala yung hamon niya ng blitz. Nandun pa rin. Doon nagsimula. Sabi ko, kahit na anong mangyari dito, click game. Ayan. Biruin nyo Tinan nyo rating, 3405. 28-26 lang ako niyan sa blitz. Kapag ako natalo, -1 lang ng -1. Pero ba't ako pinagtyagaan ni Naka? Parang may nakapagtimbre na kalaruin mo naman si Kamatsas Parang may nakapagtimbre sa kanya, Biruin mo, special yun ang layo ng rating namin pero hinamon ako. 2 games pa mga kamatsas. Ito po yung unang game namin. Nag-E4 ako. G6 si Naka, Knight C3, Bishop G7. Ginamit ko yung paborito ko. Sabi ko, talagang ilalabas ko na yung weapon ko. Ano na to pang mabigatan na to. Nag-E6, castling, Knight E7, nag-D3. Ayun po dito mga kamatsas, nakalimutan ko yung linya ko. Totoo lang. Pupungas-pungas pa ako Dito pag tinignan nyo yung games ko, laging kong ginagawa F5. Nag-F5 ako dyan.
Dito naitira ko yung D3. Eh, pambasag kagad ako dyan eh. Pero bad move sa computer, ano? Pero yan lagi ginagawa ko dyan eh. Binabasag ko kagad yan eh. So, nag D3, castling, bishop B3 kasi may D5 na paparating, knight C6, tapos nag queen E1 ako. O yan, ginawa ko pa rin naman talaga yung natural pattern eh. Nag D5, queen H4 ako, knight D4. Ayun. Kinapture ko, capture, knight E2, kumapture sa E4, capture, at dito nag knight C6. So, queen to queen. Dapat pala kinuwin to queen ko na, no? O kasi depende yun sa kalaban eh. Eh ang taas ang rating nito, dapat kinuwin to queen ko na eh. O ako yung may lakas ang loob umiwas eh. Ayoko, gusto ko bakbakan. Simpleng endgame ko lang para o di endgame na, kumbaga parang kanya-kanyang laban sabay rook D1, o medyo matagal-tagal na yun. O matagal-tagal pa laban kasi yung bishop nakakulong pa eh. Umayaw ako, gusto ko talagang bombahin siya eh. Nag B6, ayun para gaganon, susundot oh. Nag king H1 ako. O para baka mamaya tamaan ako ng hindi inaasahang diagonal dyan. Bishop A6, rook E1. O ayan, o dinipensahan ko. Nag D3, yun nga lang po. Napansin ko, parang nauna siya. Kinapture ko, ito pang mabigat dyan. Kinargahan pa ako ng knight B4. Sabi ko, ano? Grabe, binitin lang yung pawn sa D3. Eh di, ayun, nag bishop E3 ako. Ang dami kong bad moves ha. Ganun pala yun. Pagka ang kalaban mo, mga ganitong klase, naglalabasan yung bad moves. Nakadapa ako sa kama niyan eh. Eh no, talagang tutok na tutok ako. Yung nga lang, yung daliri ko. Syempre pag cellphone kasi, pagka kiniklik mo yung ano, baka mamaya iba maklik mo. Sayang kako kung nasa computer ko ginamit ito. Maganda eh. Talagang nakaganon ako sa computer eh. Sa cellphone ko eh. Dito ang tira, rook D1 lang. Ano ka ba? Bakit ganon? Bishop E3 ang ginawa. Kinapture lang. Sabay nag-rook D1 ako. O yan, pin. Nag-queen C7. O, may mga bad moves din naman si Naka. No? Hindi naman talaga ganong highly accurate eh. Nag-rook B1 ako kasi iniilag ko. Para ako naging passive kay Naka. Ano ba't kaya ganon? O rook D8. Ayun, binomba ko na. Sabi ko nga ako, walang mangyayari talaga. Hindi ko magawa yung gusto ko ah. In F5 ko talaga para talagang bombahin na siya. Oh. Kinapture lang, capture. Nag queen E5. Ayan nga po mga kamatsas. At pag queen E5, pagpapatungin yung tore, ayun, may threat na ganun. Hindi ako makapono. Parang wala akong maitira dito. Parang blankong-blanko isip ko dito mga kamatsas. Sabi ko, parang lahat ng tira ko, wala akong makita talaga. Capture, and nag-rook F1 ako. Ayun, pressure doon sa F7. Pero sinimplihan lang po ako. Yan, tumbok na tumbok ang tira niya sa computer. Oh. Rook DE8. Aray nako. Aray ko! May threat. Rook F3. Siyempre, obligadong depensahan. And then, tinusok lang ng bishop. Nag-rook G3 ako. At dito mga kamatya, sige po, pakiguess nyo. Ang brilliant. Grabe, pang puzzle lang nangyari. Ano ang brilliant dito na ginawa ni Naka? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom! Kinainan lang ako. Sacrifice. Aray ko! Hinapture ko. Ayun pala ang gustong mangyari. May check pala double. Kamot ang di makate. King G1. Kinapture lang ang queen ko. Eh nakabiti ng tore ko. Obligado. Tore ang pang-capture. Ayun. Niresign ko na. Wala na. Naghahanap ako ng puting tuwalya. Iahagis ko na eh. Oh. Tuwalya! Tuwalya! Ayan po mga kamatsas. O gusto nyo pa bang makita yung next game? Wag na. O pakita ko na rin sa inyo yung sunod namin laban. White naman dito si Naka. Sabi ko ako sa isip ko, babawian ko to. Biruin nyo, -1 lang ako. -1 lang ako sa rating. Grabe, ganun pala pagka malayo rating. Matalo man ako, -1 lang. Sabi ko ako, sulit na sulit to. Samantalahin ko na tong si Naka. Tinirahan ako ng Larsen opening. Oh. E3, nag-A6 muna ako para walang bishop B5 pag nag-knight C6 ako. Knight F3, knight C6, D4, knight F6, knight BD2, nag-G6 ako. Ayan, dito pa lang nabad mo ba na ako, no? At kinapturean ako dito. Dito nakalimutan ko. Ang tira ko dito, queen A5 mga kamatsas, para bawiin ko kagad. Napag ganun ako, di natirahan ako ng A3, hindi ko na mababawi yan. Diyan ako ng problema, sabi ko kako, naku po, patay. Klarong 1 pawn down ito. Dito kasi immediately nagku-queen A5 ako eh.
O para bawiin ko yun. Nakalimutan ko yung tira ko. Ewan ko. Talaga na-overwhelm talaga ako eh. Bagong gising pa ako na-overwhelm ako. Hinamon ako ni Naka eh. Kumbaga parang it's my honor na makalaro natin yung ganitong player eh, no? O, ayun no, patay. Wala na. Sementado na yung C5. Di ko na mababawi. Clear 1 pawn down ako. Nag-rook E8 ako para mag-E5 at nag-C4. Yun lang. Kumbaga, nasa isip ni Naka, okay, para maramdaman ko talaga yung extra pawn ko, i-exchange ko yan. So, ayun. Wala na. Klarong-klarong 1 pawn down. Opening pa lang, patay na kaagad, mga kamatsas. Oh. Bishop E6, Knight G5, threat yung bishop, Knight C7, para yan ang pangka-capture ko pag kinapture. Oh. Bishop C4, wala. Tusok-tusok. Grabe. Dito pa lang, pangitang losing na ako, mga kamatsas. Ang galing nila sa opening. Isang mali mo lang sa opening, wala na. Talagang tuwalya na. Oh, yan, 1 pawn down, klaro. Wala. Ang gusto ko dito, mag F5, gawa ako ng atake. Knight D6, threat ang tore, umiwas ako. Ayun, oh. Pinapangit lang, double pawn. Tapos, nag-Knight E4 ulit. Mukhang yung tore naman ang ilalagay dun sa D6. Nag-Queen H4 ako, ginugulo-gulo ko na. Lahat na ng panggugulo. Queen C2, relax lang siya, depensa, Rook D5. Pag kinapture ang idea ko, marirepair yung pawn structure ko. Knight D6 and then Knight E7, E4. Naobliga akong kumapture. And nag-Knight C6 para makasundot naman doon. Pero tagpas yung B7 na naman. Knight D4, Knight D6 din niya pinansin yung Knight. Oh. Tapos wala na, nagwala na ako kasi wala mangyayari talaga eh. Pag ganyan talagang kailangan mo na magwala eh. Capture, gumanon ako. King H1, capture. Sabi ko, ano na to, kumbaga sa boxing, headbutt na lang ang habol ko dito. Pagka nauntog, magkaputukan ng ulo. Kumbaga parang, draw. Headbutt na lang. Ayun, tinan nyo naman, sumisipa pa rin naman eh. Di ba? Sumisipa pa rin. Pag ako hinayaan mag Bishop F4, matchas yan. Kaso wala, may capture pala dun. Wala rin akong Bishop F4. Gumanon ako, baka mamaya capturein eh. Baka mamaya no. Wala, pag C7 di pinansin nagpa-picture lang yung bishop ko. C7 and then magku-queen na C8. Ni-resign ko na. Hanap uli ako ng tuwalya. Ayan po ang kasaysayan ng aming laban ni Hikaru Nakamura. Pero sana makalaro ko uli siya. Gamit ko na yung computer ko. Naiilang talaga ako sa cellphone. Karamihan po ng mga talo ko talaga sa chess.com, cellphone gamit ko. Bihira lang, konti lang ang talo na inaabot ko sa computer, lalo na pag nagre-record ako. Kaya sinasabi nung iba, pakita mo naman yung talo mo. Mga talo ko nga, laro ko sa cellphone, di pa naka-record. Kasi naman, mga kamatsas, kapag ako nasa labas, halimbawa, syempre wala akong ginagawa, may mga dull moments, nagbubulit ako sa cellphone. Parang katuwaan ko lang, kahit matalo, okay lang naman. Kasi gusto ko lang talaga maglaro Nag-i-enjoy ako ng ganon. Pagka patay ang oras, naglalaro ko sa cellphone. Kaya nandun yung mga talo-talo. Pero nasa isip ko naman, pag naman ako nasa studio na computer na yung gamit ko, nakaharap na ako, pipilitin ko namang mabawi yung rating. At nababawi naman talaga kahit pa unti-unti. Matagal nga lang, mga kamatsas. Okay, yan po ang aking mga naging laro, no? Requested po kasi ng ating mga followers and subscribers. Nabasa ko, kaya sabi ko, pasadahan ko rin talaga to. Meron pa po ba kayong mga suggestions, mga kamatsas? Lapag nyo lang sa comment section below. Maraming salamat po sa inyong pagkatsaga na mapanood ang laban na ito at sana natuto kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.